nakakamangha na mga katotohanan ng kanya pong mga matatawag na pinaranas sa atin, pinaparanas at ipaparanas pa po sa kanyang kaparaanan at timetable. Dahil tayo nga po sa linggong ito ay kabuuan ng mundo ay nagse-celebrate at yan nga po ay month ng Nisi ngayon sa Israel. And in between ng March, April, they will be preparing this week, hopefully, yung kanilang tinaguriang Passover. And lahat po, naugnay na yan, kulturang yan, sa atin naman. At tayo nga po sa panahon na ito, napakahalaga na may paunawa natin yung mga pangyayari. Kasi nga, again, yung aspeto na minimiti lagi ng Diyos para sa ating lahat ay naipahayag po sa mga binasa, no? Yung kanyang kabutihan, yung kanyang mga pinatutupad na magaganda niyang plano sa atin. Liban na lang po tayo yung ayaw o sumusuway sa magagandang planong yun. Paulit-ulit si Pastor, hindi po namimilit ang ating Diyos. And panibagong pag-aaral, and I hope I can do my very best, sabi nga, sa aspeto ng paggunita ng banal na linggong ito, the Holy Week, dahil who knows, po, yung mga napag-aralan natin, mga natunghayan natin, nag-uugnay-ugnay lahat. Pero sabi nga lagi, ang Panginoon ang nakakaalam, ang Amalang sa langit, Acts 1:7, ang nakakaalam kailan po bababa ang ating Panginoong Jesucristo sa kaulapan. So habang nag-aantabay po tayo lahat, muli po, mapaalalahanan tayo ng tinaguriang Holy Week at paulit-ulit na lamang po ang mensahe taon-taon. And sa puso ni Pastor, nandun pa rin po tayo as I have challenged mga ibang kapatiran last Sunday. And ongoing po yun, sa puso ni Pastor, today, nandiyan pa rin tayo sa tema natin, Revelation 16:15, kung saan meron po tayong titignan na isang makatotohanan muling pag-aaral. Bagay na bagay po sa ating lahat. And sabi ko nga, minsan nagamit ko na po yung terminology na yon. Sabi ko nga, one shared, yung pong naalala niyo po siguro, I shared this already, yung expect the unexpected. Dati po, nagamit ko na yan. Although, correlate ko lang po ang aking ipapaunawa sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. At kay Pastor po, napakahalaga na matignan natin ito doon sa ating pong tema. Yung bang mga naroroon nung time na yon ay expected ba nila yung mga magiging pangyayari na matutunghayan nila noon, yung ibubuhos na yung salot ng Diyos sa mga may tatak na ng Antikristo, yung kaparusahan sa Great Tribulation na yon, yung Great Wrath, ay naroon po, hopefully, ay tayo na sa ating kapanahunan, sa ating pong dapat na kaalaman, hindi lang sa inyong pakikinig sa amin, but sa inyong sariling pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos, ay nandun po ang kabuluhan ng mga magiging pangyayari sa huling panahon. Tulad po ng aking mensahe last Sunday, the life-changing faith na meron na tayo. Yung pinagbabatayan po ng ating pananampalataya. And hopefully, yun po'y patuloy na makakapagpapabago, habang inaantabayanan natin ang pagbabalik ng Panginoon.
And forthcoming nga po ang mga nangyayari sa ating paligid. I shared this kanina sa ilang mga kamanggagawa, yung kahalagahan ng panahon, and kahit po kay Pastor, kagabi, kagalakan ko po, pray for this new batch ng mga magpa-foundational studies. Dalangin po natin na sila po talaga ay mauhubog, mapapatatag ng mga katotohanan lamang ng salita ng Diyos. So, aspeto, kasama sila ngayon, I believe nandyan sila sa FB Live. Can we share lang po this napakahalagang nais ni Pastor ipatanong sa mga kabuuan kahit sa inyong mga tahanan. Ano po ang ini-expect nyo? Pakisabi po sa ating mga kapatid sa inyong mga buhay-buhay. Yumaman pa, sumikat pa, magtamasa pa ng mga kung ano-anong bagay sa mundong ito. Yeah, siyempre, not to be biased, blessings are blessings, nandyan yan. Pero kung yung motibo, yung hangarin ay hindi po nauugnay sa kalooban ng Diyos, hindi po yan blessing. Yan po ay, yung terminology lagi ni Pastor na sinasabi, paningkamot lamang natin. No? Sarili nating kaparaanan, sarili nating kagustuhan, at hindi pagpapala ng Diyos. And so, as I commit po ang ilang mahalagang bagay na binabanggit ko, maliban sa mensahe ko po, I would really like now to expound doon sa tinaguriang life expectancy. Yan. Ano ba ang sa Tagalog, kung word study muna tayo po, pwedeng sabihin, ano bang meaning ng expectant ka, expectancy, or expectation? Ikaw ay may inaanta-antabayanan. Siguro yun yung pinakamagandang word sa Tagalog dictionary. May inaanta-antabayanan. Kasi ang word kasing expectant ka, or yung you're expecting, na sa English, meron siyang level ng kaugnayan sa word na hope. Kaya minsan ginamit ko na yung Jeremiah 29:11. Dati po, I would just like to use the idea there because in Jeremiah 29:11, nang ang bansang Israel ay pinapangakuan, ibabalik na muli sa kanilang lugar na ipinangako sa kanila ng Diyos nung pasimula, the promised land. Pero dahil sila nga po ay masasabing, sige, term na lang, na consequence. Sila po ay na-disperse, di po ba? History yan ng Old Testament. Na-disperse sa kanilang mga patuloy na naging pagkakasala, pagsuway sa Diyos, and sila'y na-disperse. But even at that time, in the book of Jeremiah 29:11, andun na po ang assurance ng Diyos sa kanila na sila'y muling ibabalik. Okay? And naibalik nga sila on that aspect. Pero again, pansinin ninyo yung world history. Nakakalungkot. Matapos po muli ang pagbalik sa kanila, dumating na ang Panginoong Jesucristo, and alam na natin muli ang pangyayari doon sa 6,000 years na yon. Sila po ulit ay na-disperse, di po ba? Yung templo na yon na tinayo ay na-disperse muli, nawasak muli, at sila po ay naibalik lang ulit sa Book of Zechariah. Biblical prophecy po ulit yan. Nung after the World War II. Di ba? Muli nang ibalik ang mga Hudyo, matapos silang dumaan sa mga pag-uusig kay Hitler, sila'y binalik ng Diyos sa tinaguriang ngayon po ay State of Israel. Yan po, mga backgrounder yan para sa mga ang ganun lang po ang kaalaman.
dalangin namin, nakakadagdag kami sa inyo ng mga katotohanan na ito. Yung panahon. And what is the Lord's expectation ba dapat para sa bansang Israel? And parang ganun din po sa atin. Iba vice versa po natin yan. What is the Lord's expectation sa church? And, syempre, go ahead. Hindi ko kayo anuhin. Just make sure kalooban ng Diyos ang mga i-expect nyo sa Kanya. Yan. Ha? We expect so much in the Lord. And today, sabi ko nga sa inyo, isang bagay na ginagamit madalas. There are two sides ng paggamit ng word na expect or life expectancy or expectation as per word study lang po. Doon po ako titingin eh. Sa chapter 16, verse 15 ng Revelations, pansinin niyo po, nang pahayagan sila that I will come like a thief, no? And ayoko kayong mapahiya. No? Ayoko kayong mapahiya. Literally, yun ang sinasabi ni Lord. So, expected ni Lord doon sa mga hinirang na. Kasi alam nyo, ang mangyayari nga po noon, after na may mahirang na, ako nananalig naman ako pag ikaw ay hinirang na ng Panginoon, at ikaw ay nilagyan na ng bagong pangalan niya sa noon natin, no? In chapter 3, sa Iglesia ng Philadelphia, pinangako yan na lalagyan tayo ng pangalan, bagong pangalan. Ano po? Grabe. And, hindi tayo makakasama doon sa muli. Kasing dami ng buhangin. No? Sa beach. Sabi nga, uso ngayon yan. Summer eh. Maraming magbi-beach. Yung idea na yon. Marami po muli sa pagbabalik ng Panginoon doon sa final. No? Yung tinagurian na. Nakakalungkot po, bago sunugin ng Diyos ang mundong ito, I hope, yung mga magre-regenerate sa millennial kingdom, hoping, andun na sila, perfect government, doon pa rin, may magkakaroon, malilin lang pa rin sila pag pinatakas si Satanas. Malilin lang, sindami. No? Sabi sa chapter 19 to 21, pag-aralan nyo na lang po. Nakakalungkot. Sila na makakaranas na doon, and tayo nga, mararanasan lang natin yung wedding banquet na yon. Doon tayo, kasama niya, hanggang babalik tayo sa Battle of Armageddon na yon, yung tinagurian na pagliligtas mismo sa bansang Israel. Yan. I hope sa nakakapanood sa amin sa YouTube, sige po, mindset nyo po. Nag-aral naman po ang pastor na ito. Alam ko po yung tinataguriang eschatology, no? Yung development, yung study of the end times. So, ayan po yan. Kabuuan yan. Now, ano ba bakit ginagamit ni pastor ang idea na ito? Again, dinidiin ko yung ating word study this morning about life's expectancy. Ano ba ang ini-expect pa natin sa buhay na ito? Ano ba ang ini-expect ng Diyos sa atin bilang mga iglesia niya? And today, actually, totoo to eh. Two sides. Mayroong tinatawag na positive side and negative side ang pag-i-expect. And pwede natin gamitin ito. On the positive side, pwedeng sabihin, wow, actually, purihin po ang Diyos sa araw na ito. Salamat po sa lahat ng mga tumuring sa amin na tunay na pamilya, umagapay, and even as of this mga huling pagkakataon, we have seen paano nyo kami patuloy na tinutugunan sa inyong pagmamahal, pagturing sa amin dahil we really did not expect na si Dia ay dadalhin ng Panginoon sa Estados Unidos. And you see my last posting there.
Habang nagpa-practice si Ninang Tessa niya, in timely ulit. Yung nagpipainting siya sa likod kasi naghahabol siya noon eh. No? And yun pala, ay dadalhin niya galing dito sa sambahan natin, yung isang painting na yun. Although 10 paintings yun eh, yung dadalhin niya. And ongoing pa po siya. Patuloy na marami pa pong ginagawa, preparations, ilang days to go before Thursday. And we're using the idea na kahit kami ni Sister Michelle, we were not expecting ang aming katatayuan sa buhay na ito na matikman namin yung mga rewards na yon ng Panginoon. No? Nandun po yan sa chapter 62 kanina. Pero hindi ko na lang napabasa, doon lang sa mahalaga. Kasi sa mga nangyayari ngayon, walang iba tayo dapat na expect sa buhay. Sa King James Version po, yung verse 5 ng Psalm 62, andun po yung word na expect. Yan, sa King James Version. Pero sa binasa po kasi na NIV, hope ang nakalagay. Inire-relate yung hope. But actually, sa Tagalog, mas maipapaunawa. Kasi nga, sabi ko sa inyo, ang isang English word, may dalawang Tagalog na pagsasamahin, ay sa akin po, mas doon ako eh. Doon sa inaantabayanan. Or ayoko naman yung word na minimiti kasi yun yung dinidesire mo eh, sa English naman. So, lahat po yan. But ang dinidiin ko lang po ngayon, yung word na expect. Yung word na expect, expectancy, expectation, nag-uugnay po yun sa isang aspeto ng ating tema. No? The Lord was expecting na ang mga naroroon na, at tayo yon ay mananatili na at hindi na makakaranas ng kahihiyan. Alam nyo, even sa song kanina, kinonfirm lang ni Lord eh. Bakit po? There are these mga tinatagurian na word. Pag positive yon, pero ngayon pag negative naman, pag may nangyaring masama sa atin, di ba? Anong naririnig ninyo? Sabihin, what do you expect? Yung mga pumalpak kayo, yung mga nabigo kayo, bakit? Kasi pwedeng gamitin sa atin yon. What do you expect? Kasi hindi ka nag-aaral eh, di ba, mga estudyante natin? Kaya baksak ka. No? What do you expect? Na ganyan pa rin ang buhay ninyo kasi nga ayaw nyo sumunod sa Panginoon. So, there's that negative word ng paggamit ng what do you expect? And, siyempre, on the other hand, pwede pa rin natin yan gamitan ng mga aspeto ng ibang bagay. Bakit po? The negative aspect, may tinatagurian dito eh, sa what do you expect. Sa word na expect, there are two sides. Sabi nga, you can expect high and you can expect low. Pataas mo ba? Sa mga SG, pataas o pababa? Oh, yan. Sige. And praise God, ang taas na expectancy ko kahapon na magbe-behave sila. Ayan. Behave sila kahapon dun eh. Pero hindi, alam ko, na-control lang sila. Kinontrol sila dun kaya hindi lumabas yung kanilang mga dapat na labas. But anyway, hindi, mataas ang expectancy ko sa mga SG natin. Ano po yung pastor yung SG? Mga super gagaling, sobrang parang si pastor yan, sobrang gwapo, mga sobrang ganda, sobrang, meron din yung negative, sobrang ganid, sobrang, gamitin yan, SG. Sobrang, lalo na sa pagkain, sobrang ganado. Yan. Halo-halo na yan. Diba? Halo-halo na. And, siyempre po, kidding aside, andito po yan. Dalawa po sila eh. So, today,
marapatin po, pakihanda na po ang inyong mga simbolo din ulit. Tayo po ay magpapatupad ng taunan natin pong pag-feet washing sa mga nanonood po sa amin sa YouTube. Literal po kami dito every year. Nagpapatupad po kami ng aming feet washing. Hindi lang kaming mga leaders at sa nataguri ang ibang relihiyon, sila-sila lang. Dito po lahat pinaparanas namin na napakahalagang karanasan. And sabi ko nga, pansinin niyo po sa eksena ng John 13. Alam ko, hindi naman ko papahirapan si Ma'am Jane ngayon. Nandyan yan sa John 13 at sa Romans 8. Dalawa po ulit silang katauhan na inuugnay ko sa aking mensahe. Dun sa high and low expectation na yon. Again, the positive, the negative effect ng expectation. Sa John 13, very klaro yung word ni Apostle Peter sa John 13:15. Sabi niya, etc., Lord, wag po niyo akong hugasan. Kasi alam nila yung kultura ng Hudyo eh. No? Pag may ganung aspeto, ginamit ng Panginoon yon na ilustrasyon para sa isang aral. Ulitin ko po, sa aral po namin, nais po ng Diyos, inihahabilin niya sa kanya mga alagad ang isang aral. No? Ano po yon? Nais ng Diyos na yung mga lingkod na yun ay patuloy niyang magiging kaisa kahit siya po ay lilisan na. No? Kinuha niya yung pagkakataon na yon na maging kaisa dapat ang kanyang mga lingkod. Pero alam natin, tumatanggi si Pedro dahil sa kultura na alam niya na master niya ang Panginoon pero biglang bakit huhugasan ang kanyang paa. Well, maraming lesson dyan. Hindi ko na po kayo pakikialaman. Sa amin po dito, ang katanungan na yun ni Pedro ay sinagot ng Panginoon, no? Na kung hindi kita huhugasan sa verse 15, wala kang bahagi sa aking buhay. So ngayong umaga po sa inyo inyong mga tahanan, pakihanda ang inyong mga elemento, konting tubig lang po. And alam niyo po, pinakamahalaga doon, mamaya kami dito, I do not know kung sino pa ang hindi ko nahuhugasan ng paa. Ayan, si Brother Nerio, hindi ko pa yata yan nahugasan. So, yung mga hindi ko pa po nahawakan ng paa, wag po kayong mahiya. Talagang si Pastor po, sa lahat ng aspeto, ninais ko po, ano po yung puso ni Pastor? Kayo po'y maging kaisa ko patuloy sa Panginoon. Ang dami ko na pong hinawakan ng paa, naglayas. Na ba? Hindi ko naging kaisa. Okay? So, I pray, ganun-ganun po ang sitwasyon. Yeah, that's the negative side. And so, I expect now, yung mga bagong kapatiran, sayang po, pasensya na po sa mga nasa Pampanga, sa ibang lugar. Sister Helen, God bless you kung nanonood ka man lang sa FB Live. Siguro next year, kung mamarapatin pa at wala pa ang Panginoon, maranasan mo rin ano ba itong feet washing na ito na pinapatupad namin. So sa inyo yung mga tahanan, makuha po yung pagkakataon mamaya habang ang ating worship team ay umaawit, atin pong gampanan yung aspeto na yon. Pero ano po bang iba pang aral na pwede kong iugnay maliban sa magiging kaisa tayo ng Panginoon patuloy, spiritually? Well, the Lord was expecting Peter, no? Sa isang aspeto dapat. Ano yun? Maging kaisa niya, pero at that time, alam niyo yung sagot ni Peter, di ba? Matapos siyang mapaalalahanan ng Panginoon, ano sagot naman niya? Sumobra naman OA. Parang sabi ko nga kay Pastor Joe, kay Brother Joey no isang araw, OA yan, may matitira naman kahit isang asawa,
grabe na yon, yung pastor na walang naiwan talaga sa kanyang kongregasyon, grabe yon. Ibig sabihin, pati asawa niya, iniwan siya. No po? Ay, hindi naman po mangyayari yon. No? And here, no, on that aspect, no, Lord, wag lang pa ako. Buong katawan ko, hugasan mo. Alam na natin yung kwentong susunod. Ano yun? Sumobra naman ang expectation ni Apostle Peter. May theology po ito, ha? Naging pangsarili. Alam nyo, ang maganda na meron pong kaalaman. Sa Romans 8:20, Ma'am Jane, anong sabi ni Apostle Paul? Dalawang bagay. Ito yung kinanta nila, Maestra Tessa. Magnify the Lord. And yung other side, nakakalungkot yun. Again, alam niyo, ang Kristiyano dapat hindi na napapahiya or mapapahiya. We should not be put to shame. Pero, yun nga, dahil sa mga ginagawa pa natin sa buhay, alam niyo, totoo po yun eh. Si Pastor, meron akong mga basis lagi. Pang ministry. Kwalifikasyon ng leader, meron tayong mga pinapatupad dyan. Kwalifikasyon ng worker, kwalifikasyon ng membership ng mga kapatiran. So, mahigpit kami sa mga leaders at workers. Sa members, kayo inuunawa namin kasi kayo po ay talagang pinaalagaan sa amin at kung kakailanganin yung shepherding na tinatawag sa iba't ibang paraan ng pag-unawa, paghikayat, amin pong ginagampanan. Pero hindi po kami makakapamilit. So, ganun din sa mga manggagawa. Kaya nga kagabi, pinaliwanag ko yon doon sa mga bagong tatahak ng kanilang paglago, ay nandoon po. Dapat po, sarili po yon na desisyon at naisin maging kaisa ng Panginoon. So, on that side, Romans 8:20, dalawa po yun eh. Either the Lord will be magnified sa ating mga buhay, sabi ni Pedro, yun yung verse na yon, 20, again, nandun yung word na expectation. Either, ano ba expectation mo sa buhay? Pag sinabing magnify, sa mga may salamin, no? So kaya ng mga salamin ninyo yan. Pero naalala ko si grandpa ni Sister Michelle, ginagamit na niya magnifying glass. Ang laki sa kanyang bahay, sa kabuyaw, no? Para makabasa. Para ano ba ang purpose ng magnifying glass? Mas mapalaki, mas makita. Di po ba? So, tingnan nyo nga ang mga katabi natin ngayong umaga. Kita po ba sa buhay natin ang Panginoong Hesus? Okay. Pakitingnan po. O sino nakikita ninyo? Sa mga demonyo ka talaga. Di ba? Judas ka talaga. Yung gano'n. Ano po? Sa inyong mga tahanan, sabi nga, sa iba't ibang aspeto. So, there are two things dun na dapat ma-assess natin, mga sarili natin. And very simple lang po kay Pastor ngayong umaga ang aking hangarin. Dahil, try to see, supposed to be, sa Genesis chapter 3, si Adam and Eve, dapat na magnify ang Diyos sa kanilang buhay. Sa ginawa sa kanila, package deal, kompleto na sila doon, kompleto sila ng washing machine, kompleto sila ng aircon, kompleto sila ng lahat. Pero anong ginawa nila? No? Yung expectation sa kanila ni Lord na ma-magnify siya, ano nangyari? Di ba? Doon yung first word na shame, yung nahiya. Mabuti pa nga sila Adam and Eve eh. Pero ngayon, yung mga talagang walang hiya na eh. Ngayong panahon eh. Grabe na eh. Makikita nyo kahit sa mga palabas-palabas, grabe ng kawalang hiyaan. And yes, andun po, nagsimula yon sa kasalanan.
And instead na ma-magnify ang ginawa ng Diyos, for the 7 days, it was good, ano nangyari sa chapter 3? Shame, kahihiyan. And hoping sa buhay po natin ngayon, pagpapaalala sa banal na linggo daw na ito nga po, itong Holy Week na ito, yes, sa kanya-kanyang mga okasyon, reunion, or pagpapahinga sa mga beach o saan man, dalangin namin na patuloy po ma-magnify pa rin. Kanina masaya po ako dahil ang ating pong mga manggagawa kahapon ay nananalig naman po ako na magnify si Lord kasi behave naman sila eh. Behave sila. Walang tumayo doon, walang okay naman. Marami silang natutunan. Nagkaroon sila ng breaker. Una po, nakita nila, ito pala yun. Kaalaman ba? No? And then, natuwa ako kay Brother Edmar kanina. Sabi niya, Pastor, nakita ko itong organ nandun sa taas nung ano. At nang matanong nga daw niya yung isa nating pong parang kakilala doon, mabigat po yung kakilala nila doon, kaya exclusive sila sa harapan eh. Executive director doon eh. Exclusive. Andun sila sa harapan. Napanood niyo po sila? Napanood niyo po sila? Yeah. For God's glory po, siyempre, yung kanilang oras, pwedeng tanongin niyo, Pastor, bakit sila nandun? Tandaan niyo po, wholesome yun. Hindi po yun kamunduhan. Wholesome na programa. Ang purpose po namin doon, tinignan ko rin po sila. Doon sa aspeto na, yun po, karanasan ba? Makapasok sila sa studio na yun. Nanggaling na po kami doon ni Eunice dati. And then, nang in-interview po ni Eunice yung dati nating kapatiran na yun, binigyan ng pribilehiyo. No? Kasi hindi daw yun pribilehiyo basta makakapasok ka dun eh. Binigyan ng pribilehiyo. Marami pong aspeto. Back and forth, ang pinakamaganda doon, yung support na binigay po ng manggagawa natin doon po sa atin pong, matatawag din pong kapatiran. No? Although sama na doon po yung kanilang kasiyahan, in-expect ko nga po kahapon na madidiscover sila mga bagong comedian. Hindi naman po sila na-discover. In-expect ko yun. Siguro may di-discover sa kanila doon na mga bagong comedian. Ano po? Yung mga sasayaw-sayaw din doon na gano'n. Salamat naman po. Salamat naman po, wala yung negative side ng kahihiyan kahapon. So, okay naman po. No? So, kung may issue po, baka kayo yung Ngayon po, klaro ako dyan eh, yung patakaran. Ang leader, dapat ang pamilya, nasa ayos, nasa tamang edad. Worker, ganun din. Yung mga conduct and becoming, nagdidisiplina po kami dito. Then, pagdating na po naman pang-anak-anak ng worker, ang issue ko nga, may nagtanong eh, Pastor, paano ganon? Dati, dami na nangyari niyan. Nag-Halloween, etc. Pananagutan na yun ng mga magulang eh. Ang amin na po dinidisiplina sa member, pag kayo na mismo ang nagkabitan, sigurado namin, ititiwalag namin kayo. Pag sa membership natin, no, kayo na nagkabitan, ibang usapan po yun. Pero kung kayo po ay galing sa labas at may dating kabit at gusto niyong bumalik sa Panginoon, welcome po kayo dito sa aming bahay-sambahan. Alam po namin lahat yung mga kalooban ng Diyos sa pamamaraan ng makakaagapay ka sa isang paglago ng isang kapatiran. No? At mamagnify pa ang Panginoon sa atin pong mga buhay. Marami pong issue dito eh. Waliban kay Adam and Eve, notwithstanding, yung pong sa Acts 3:5, ano bang expectation nung lumpo? Di ba? Ang expectation ng lumpo, lilimusan siya nila Pedro. Pero masigit sa limos ang ibinigay sa kanya
nila Pedro ng oras na yon. Di po ba? Siya ay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo ng Nazareth. Silver and gold, I have nothing. We have nothing, sabi nila Apostle Peter, pero sa pangalan ng Panginoong Hesus, tumayo ka. Di ba? More than sa pera. Alam nyo, at times yun ang gusto natin, material na bagay sa mundo And church, we are declaring that today. We, for one, nila Sister Michelle, naririto, nasubok namin na yung Matthew 6:33 po na yun, as we seek His kingdom then, nagsimula kami noon. Inalis ng Diyos yung mga pribilehiyo ko noon. Dati, magulo buhay ko, inayos ako step by step. Nakikihiram ako sa mga magulang ko ng sasakyan. Uuwi pa ako Lucena para maitaguyod namin yung mga check-up ng dalawa naming anak. Hanggang dumating po sa panahon, salamat sa lahat ng mga ginamit ni Lord, nagpahiram ng mga sasakyan, etc. Umagapay sa amin. Ano po? Hanggang kami din po ay dumating na magkaroon ng sarili, kasi tricycle lang kami. Magkaroon kami ng pahiram na jeep. Ayan. Tapos, nagkaroon kami ng cranky. No? Nakita nyo si cranky dyan. Pinaayos pa namin yon, step by step. And then, dumating nga po ang panahon, may mga pangyayari na hindi namin in-expect. Ito po ang katatayuan namin ngayon ni Sister Michelle. Hindi namin in-expect si Eunice na yun ang mangyayari sa kanyang buhay. Hindi namin in-expect si Dia na aalis po sa Webes, sa kanyang mararating din po sa buhay. Sa aspeto po ng word na expect, there is this mamamagnify ba ang Panginoon or mapapahiya tayo? Dahil yun nga po yung concept, no? More than that, pinapakita ko, and sabi nga po dito, sa Luke 6:35, napakaganda po doon. Luke 6:35, kaya nga, Dia, mag-thank you ka na dun sa nagpahiram ng $700 sa'yo. Sabi na Luke 6:35, pag pinahiram daw, wag nang expect ibabalik. joke lang po. Joke lang. Hindi, matindi expectation naman nila, Dia. Siyempre, ito naman po yun. Alam naman nila, ang totoong pinahiraman, expected nila, ibabalik yun. No? Ibabalik yun. Ha? Balanse tayo sa expectation. Balanse tayo sa expectation. Ha? And, siyempre, marami pa po mga verses na pwedeng magamit. Pero, kay Pastor, diinan ko lang po ulit ang Jeremiah 29:11. Sa King James Version, ha? Jeremiah 29:11. Sa King James Version. Package deal po yun. Pero yung word na pinakang last verse doon, ano yung pinakang last word doon sa verse? Expect the unexpected. Diba? And in this life, if you just expect all the promises ni Lord, positive yun. I-magnify nyo lang siya. I-magnify nyo lang po siya. Kanya-kanya level. Si Pastor, ever since, hindi po ako na-threaten. Yung malalaking churches dyan, etc., mga blessing. Hindi ko po yung hinangad Nakontento po ako. Kontento nga kami noon Nabasa pa kami ng ulan sa tricycle. Naglalakad, pawis na pawis si Dia. Alam ni Sister Michelle yun, praying siya, Lord. And lahat napatupad ni Lord sa amin. Mga pangyayari. Alam yan, even Sister Mayan, alam yan. Nang paano namin tinaguyod sila Eunice sa pag-aaral. Yung credit line ni Sister Michelle, naapektuhan kami sa mga pangangailangan namin noon. Pero nagtiwala lang kami kay Lord. But the expected end, ito po kami ngayon. No? And, alam nyo,
sa mga kaagapay ko, nang mag-full time po ako kay Lord, tandaan niyo po yan, lagi ko pong inuulit-ulit yun eh. Kasi nagtuturo na naman po ako ng FS kagabi, magsisimula na po kami twice a month. Pinapaunawa ko yung motibo. Kasi doon ako tinignan ni Lord kung anong motibo ko. Alam niyo yun, tinitestify namin yun. Ang Santa Rosa, uuwi ako, sakto lang ang pamasahe ko. Kailangan, pagbaba ko ng San Pedro, mag-i-special ako. Tinitiyak ko lang, nakauwi na si Sister Michelle. Yun yung araw ng sweldo niya. Hindi ako nagpaparamdam sa mga, nagtataka nga daw yung dating brethren dun sa Pook eh. Pastor, gabi na kayo bakit hindi pa kayo umuwi? Sabi ko, okay lang po, tinitiyak ko lang Sister Michelle nakauwi na. Di ba? Pero hindi ako nasasabi, wala po akong pamasahe. Sakto lang pamasahe ko. Kami nila Eunice, nakatikim noon sa town center. Very memorable po yung town center sa akin. Wala lang po si ate ngayon. Nasa babiyahin na po sila, Panueva. Tatambay kami sa town center. Kung magkano na lang yung pera namin, si Eunice ang binibili ko ng kanyang kakainin kasi iintayin ko yung sweldo ni Sister Michelle bago kami makauwi. Pero hindi pa naman po ako pinaglakad kami ni Lord. Hindi po kami dumaan ng mga ibang patotoo ng ibang pastor. Pero tinignan po kami ng Panginoon. And we did not expect this. Alam namin, pang-spiritual ang ini-expect namin kay Lord. Pang-spiritual po. And today, tinanong ako na isang brethren kanina, Pastor, anong nararamdaman nyo? Well, siyempre, una sa lahat, proud ako, kami, ni Sister Michelle, na mararating ni Dia yung blessing ni Lord sa kanya, yung rewards. Laging sinasabi ko na yun sa inyo eh. The rewards are forthcoming now. Pinatitikim na tayo ni Lord nung pwede nating matikman. And ever since sinawakan ko yung aking IG Bible verse na yon, taste and see that the Lord is good. Pero tinitignan ni Lord ano ang motibo natin. Tinitignan ni Lord kung totoo ang ating hangarin. As I go back, when I started out, di ba? Come August, 34 years na naman akong pastor. Panibagong taon. Simula lang ako sa, nung panahon na yan, bilhin nyo, 1990, 50 pesos, isang buwan ko, allowance. Na? Eh ngayon, pinupost ko, di ba, yung mga blessing ninyo for God's glory. Marami pong salamat, maliit man yan, malaki man yan, for God's glory. And whatever, I hope, sa aking mga kaagapay, salamat sa inyong naging bahagi kasi bakit ganito ang wordings ni Pastor? We really do not know, but we can expect the Lord's coming anytime. Please expect the Lord's coming anytime. Kasi pag expectant ka, hindi ka nagagawa ng mga bagay na hindi mo na dapat ginagawa. Kasi iyon ang pangunahin ng inaantabayanan, babalik na si Lord. No? Babalik na si Lord. So, maximize ko na ano pa ang pwede kong magawa. Si Pastor, as of today, ang dami ko pang gustong gawin. Just like Paul. Dami pa. Pero, of course, umidad din, pampisikal, nadagdagan. Kaya nga, ewan ko kung ano naman desisyon ni ate doon sa pagong niya. Baka gusto niyo pong mag-alaga ng pagong. Mabawasan na ako ng maintindihin. Pagkapangin na sa kanal. Si Ma'am Mayan, iniintay na si Drew eh. Tanong mo na lang kay Eunice.
Si Chuchu, nag-aantay na si Asi. Lovers, ibabalik na kay Ninong Joey. Salamat sa panahon ng kasiyahan. Uh, and Dia, just in case, see you in heaven. Kasi itong Worldwide Holy Week na ito, kung aware kayo, habol ko nga po yun, yung volcanic eruption ngayon, grabe, no? Tuloy-tuloy na. Expect lang po, the Lord's coming. Expect the Lord's coming. And hoping, yung expectation niya sa atin, although, ako, doctrine ko yun eh. Never mapapahiya si Lord. Never maluloko si Lord. Di ba? Alam niyo yun. God cannot be mocked. God cannot be put to shame. Tayo po ang mapapahiya. Bilang mga niligtas na niya, ano ba? Bilang mga niligtas na niya. And supposed to be expectation niya sa atin, yan, mamaya magpipit washing tayo. Yun po yung symbol ng fit washing natin mamaya. Maging kaisa po niya tayo. Patuloy sa mga huling panahon na ito. Hindi nga po natin alam na yung timetable ni Lord. Pinaliwanag ko na yan kagabi ulit sa FS, from Adam to Jacob to Israel nga po, 2,000 years. From Israel, bumuo si Lord ng bagong lahi, binuo niya ang kanyang iglesia, that's 4,000 years. And then namatay po ang Panginoon 2,000 years ago, 2024 na po ngayon. And sabi po, in between ng mga scholars, doon sa 1,000 years na yon, bago mag-millennial kingdom, doon po ang Great Tribulation. So, nandun po talaga tayo dito sa 7,000 taon na ito. 24 years na po ang lumilipas sa year 2020. And I hope meron tayong expectation, Lord, na mapapatupad po. Are you really expectant na mangyayari itong mga pinaniniwalaan natin? Pag hindi po, magagaya din po tayo sa Book of Thessalonians, yung nagsasabi dong, hindi naman dadating si Lord eh. Hindi naman ganito eh. Hindi naman totoo yan eh. Well, mababa po ang expectation ng mga ganong Kristiyano. Dapat po, taas ba? Taas? Itaas? Ang expectation, itaas? O ibaba? Let's pray. Lord, thank you sa mga taon, panahon na we did not expect, Lord, yung mga aspeto na ikaw po lamang ang nakakaalam. But you have said, so Lord, we can magnify you in our lives. That we will not be put to shame, Lord, as mga niligtas mo na. Lord, this coming Holy Week, may we be reminded, mga matatanda na sa pananampalataya, na yun pala yun, Lord, dapat mas ma-magnify ka sa buhay namin. Yun po yung expectation mo sa amin. And Lord, supposed to be, ayaw mo kaming mapapahiya, kasi hindi ka naman, Lord, mapapahiya eh. Kaya nga, kahit sa doktrina ng ibang churches, maling-mali, na napapahiya si Lord, na we give back the glory kay Lord. Mga maling doktrina po na alam namin po sa pananampalatayang ito. Lord, kami po ang mapapahiya. And maybe be reminded, Lord, mamaya sa aming feet washing, we would just like to commit muna po lahat ang aming activities. And we will just be putting po yung aming feet washing sa end ng aming na pong worship service. Lord, maraming salamat sa buhay po namin, especially kami nila Sister Michelle, as I would be, Lord, committing sa timetable nyo, si Dia,
We expectant, Lord, na kailangan niyang maranasan ang buhay na yon sa US, part ng mamamagnify po siya sa inyo. And today, Lord, I pray sa mga brethren, Lord, we did not expect this. Kayo po nagpatupad nito para kay Dia. Kahit po sa kakayanan namin, pinrovide nyo timetable, timing, may natira, Lord, sa mga biniles mo sa amin. Very timing po lahat ang pangyayari, mga tumutulong, nagbibless pa, nagsusupport pa, nagpapabaon. Thank you, Lord, dun kahit dun sa mga naalala nila si Dia sa jacket, naalala nila si Dia, Lord, sa susuotin. These are just but part. We are not that expectant. And kahit po noon ako po'y maglingkod, lagi ko sinasabi po yun kay Mama, kay Sister Michelle, Ma, we do not expect. Kasi nang times na yun, Lord, mahirap po ang maging pastor's wife. But nanalig kami, nanindigan kami ni Sister Michelle, na sa inyo lang po kami nagantabay ng mga katuparan ng plano mo sa aming buhay. And Lord, ngayon, we know, Lord, hindi pa kami nagtatapos dahil per Jeremiah 29:11, ongoing po yung expected end namin sa inyo. So Lord, maraming salamat. May we encourage, Lord, maging example kami sa mga baguhang kapatiran. Yung kanilang mga motibo, hangarin, Lord, kayo po yung mamagnify. Dahil patitikimin mo kami, Lord, sa inyong kaparaanan. And I for one, Lord, alam niyo yun, never ako na apektuhan ng mga paraan ng ibang pastor, panghihingi, big time sila, sabi nga daw. And Lord, thank you sa isa kong pamangkin na nagsabi sa akin, Tito, alam namin, kasi kung kayo yung pastor na hindi tumahak sa dapat, mayaman kayong pastor, nandun kayo sa Amerika, mayaman kayong pastor, nandun kayo sa Ayala, Alabang nakatira, at nililin lang ninyo ang mga membro ninyo. Lord, maraming salamat. Kung ano meron kami, nakakatiyak kami na galing po ito sa inyo lamang. Wala pong makapagmamalaki, although in-acknowledge namin lahat noon, Lord. Hindi ko na po hangarin yung mga pastor namin dati sa Makati na nakasama ko, na regaluhan ng kotse, bahay, etc. No, Lord, ito po nakakatiyak kami na ano meron kami, ang bahay namin galing sa inyo. Hindi po kami binigyan ng kapatiran. Ang sasakyan namin, bigay nyo, Panginoon, hindi kami binigyan ng kapatiran. And Lord, hintayin namin, sinusustain nyo kami sa bahay-sambahan na ito. Kayo po nakakaalam kung paano pa po ang paraan ninyo para sa aming ministeryo. Lord, I'm challenging po talaga mga brethren. Lord, makita nila na bakit kaya nung ibang kapatiran namin ibigay yung dapat para sa inyo. Kaya naman lalo po sila ang binabalikan ninyo ng mga pagpapala. Lord, maraming salamat. There's so much to remind, Lord, sa Holy Week na ito. Kami po habang nagpapahinga-pahinga, etc., Lord, mapaalalahanan. Ikaw po ang magnify sa buhay namin. Kagabi, Lord, I shared that sa mga mag-aaral na ang mga magtuturo sa kanila ay kwalipikado, nakatapos ng mga dapat na pag-aaral at hindi po pastor-pastoran lamang. So nakakatiyak po sila na kung ano yung matututunan nila, naroon po, kayo po ang mamamagnify. At sa takdang panahon, Lord, sa takdang panahon, kayo po yung patuloy na maluluwalhati. Sama-sama po sa kabuuan na ito, this is my prayer now. Lord, I'm sending off Dia. May she glorify you, Lord. May she magnify you, Lord, sa kanyang travel. Hindi po yun pasyal, hindi po yun lakwatsa. May purpose ka, Lord, bakit mo siya dadalhin sa California and sa New York. And yung will mo pa yun, Lord, kung matutuloy pa yung next year nila sa Italy. Maluwalhati ka, Panginoon. That's my heart today. And mamaya po si Mama for her send-off prayer kasama po ng mga leaders. In Jesus' name. Amen.
And personal po ang ginamit ko today